Sinasabi nilang ang puso ang sentro ng lahat ng emosyon, ang pinagmumula ng pag-ibig. Ngunit para kay Marina Valderrama, ang kanyang puso ay isa ring marupok na bilangguan. 10 taon, 3,650 araw na nanahimik si Marina sa anino ng pamilya Escalante. Sa loob ng marangyang mansyong iyon, hindi siya itinuring na asawa, kundi isang pabigat. Isang may sakit na babaeng swerte raw dahil pinatitira pa sa ilalim ng bubong na ginto. Habang ang ingay ng tambol para sa piyesta ay umaalingaw-ngaw sa buong bayan, ang kaisa-isang hiling ni Marina ay ang init ng yakap ng asawang si Paulo. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng kislap ng mga diamante at tawanan ng mga hasyendero, ang tamis ng pangako ay naging lason. Isang pirasong papel ang inihain sa kanya. Hindi bulaklak, hindi gamot, kundi ang katapusan ng kanyang mundo. Paano mo kakayanin ang lumuhod at magpagmamano sa babaeng nagnakaw ng iyong kaligayahan habang ang sarili mong puso ay dahan-dahang humihinto sa sakit? Makinig sa isang kwento ng pagtitiis, ng lihim na kapangyarihan at ng muling pagbangon ng isang reynang itinapon sa putikan. Dahil ang katarungan, tulad ng pintig ng puso, ay maaaring maging mahina sa simula, ngunit hinding-hindi ito mapapatigil ng sinuman. Sign it, Marina. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa isang asawang pabigat at malapit na ring mamatay. Ang boses ni Paulo ay hindi mataas. Hindi rin ito galit, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malalim na hiwa ng patalim sa gitna ng nagyayelong katahimikan ng mansyon sa Tagaytay. Sa harap ni Marina, ang mga puting papel ng divorce ay nakalatag sa ibabaw ng lamesang Nara. Tila ba mga lapida na naghihintay na lamang ng kanyang huling lagda. Naramdaman ni Marina ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Isang pintig na hindi lamang dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang 10 taon siyang nagbulag-bulagan. Ang kamay niyang nakahawak sa gilid ng lamesa ay nanginginig, at ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumalabo. Kakalabas lang niya ng ospital 3 oras, na ang nakakalipas matapos ang isang linggong pakikipaglaban sa kamatayan dahil sa heart failure. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi mainit na yakap, kundi ang malamig na pagtataboy ng lalaking kanyang minahal. Bakit, Paulo? Ang pabulong na tanong ni Marina, ang boses ay halos isang hininga na lamang na nilalamon ng hangin. 1 linggo akong nasa ICU. 1 linggo akong naghintay na dumating ka. Yan ba ang sasalubong sa akin sa pag-uwi ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Paulo. Inayos niya ang kanyang suot na mamahaling relo habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. You're a burden, Marina. Isang malaking pabigat sa kumpanya at sa imahe ko. Sawa na akong maging caregiver mo. It's time for me to move on with someone who actually has a future. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng library at pumasok si Doña Milagros, ang kanyang biyanan. Nakasuot ang matanda ng nagniningning na kulay gintong terno. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kristal na rosaryo, na tila ba ang bawat butil niyon ay may katapat na dasal para sa pagbagsak ni Marina. Kasunod niya ay ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida, si Bianca Fajardo. Huwag ka nang maging madrama, Marina, ang madiing sabi ni Doña Milagros habang dahan-dahang lumalapit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa huling hininga ni Marina. Dapat ka pang magpasalamat dahil hinayaan ka naming tumira rito ng 10 taon kahit wala ka namang silbi. Ngayong araw ng piyesta, gusto kong matapos ang lahat ng gulo. Magpagmamano ka kay Bianca. She is the woman who handled our legal troubles while you were busy dying in the hospital. Ipakita mo ang utang na loob mo sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Marina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsusumigaw sa sakit. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay ang mismong yaman na siya ang nagbigay, ang kumpanyang M Holdings na lihim niyang itinayo upang maisalba ang naluluging negosyo ng mga Escalante. Ngunit ang katotohanang iyon ay nakabaon pa rin sa ilalim ng kanyang pananahimik. Mamaki, hindi ko kaya, ang pagsusumamo ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Lumuhod ka, Marina! Ang sigaw ni Paulo, ang boses ay puno ng katusuhan na sadyang inilalakas upang marinig ng mga kamag-anak na nasa labas ng silid. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko sa harap ng mga bisita. Pagmamano lang hindi mo pa magawa, napaka-ungrateful mong babae.
Dahan-dahang lumapit si Bianca, ang isang mapanuring ngisi, ay nakapaskil sa kanyang mga labi. Inilahad niya ang kanyang kamay sa harap ni Marina, tila ba naghihintay ng pagsuko ng isang talunang reyna. Sa gilid ng pintuan, nakita ni Marina si Aling Bebang, ang kapitbahay na tila laging may dalang bagyo sa kanyang mga kamay. Nakataas ang cellphone nito. Ang pulang ilaw ng livestream ay tila isang mata ng demonyong nagmamasid sa kanyang pagbagsak. Hello mga kabarangay, live tayo rito sa mansyon ng mga Escalante. Ang masayang boses ni Aling Bebang na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakikita niyo ba yan? Ang kawawang si Marina, sa wakas ay natuto na ring lumugar. Ang may sakit na asawa, mukhang hihingi na ng tawad sa tunay na nagpapatakbo ng buhay ni Don Paulo. Naramdaman ni Marina ang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang mabilis at marahas na pagbiga sa kanyang puso. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga tinig ni na Paulo, Doña Milagros, at Aling Bebang ay naging malabo, tila mga bulong mula sa ilalim ng tubig. Hindi na niya naramdaman ang pagtama ng kanyang mga tuhod sa malamig na marmol na sahig. Ang kaisa-isang hiyas na suot niya, ang Escalante signet ring na kinuha ni Paulo mula sa kanya noon, ay kumititap sa daliri ni Bianca. "Huwag ka nang mag-acting, Marina, tumayo ka riyan." Ang huling narinig ni Marina mula kay Paulo bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Ngunit sa halip na tulungan ang asawa, tumalikod si Paulo at humarap sa mga gwardya sa labas. "Ilabas niyo na yan, itapon niyo sa labas ng gate. Ayokong masira ang piyesta dahil sa bangkay ng babaeng yan. She's no longer an Escalante." Ang malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob at ang mabibigat na yabag ng mga gwardya ang huling musika ng kanyang gabi ng kasal. Habang hinihila ang kanyang nanginginig na katawan, patungo sa labas ng mansyon, sa gitna ng ingay ng banda at tawanan ng mga tao sa piyesta, ang tanging naiwan sa loob ng silid ay ang mga divorce papers na unti-unting nababasa ng mga patak ng luhang hindi na narinig ng sinuman. Nagising si Marina na ang tanging naririnig ay ang tulo ng tubig mula sa sirang gripo ng isang maliit at madilim na silid sa isang mumurahing motel sa gilid ng highway. Ang amoy ng luma at mamasa-masang lino ay nangsusulasok sa kanyang ilong, malayo sa bango ng lavender at sariwang hamog sa mansyon ng mga Escalante sa Tagaytay. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit ang bawat galaw niya ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong karayom na nakabaon sa kanyang dibdib. Hinatid siya rito ng isang tricycle driver na naawa sa kanya matapos siyang makitang nakaluhod sa labas ng gate ng mansyon, basang-basa ng ulan habang ang tugtugan ng piyesta ay patuloy na kumukutya sa kanyang pagkatao. Tinitigan ni Marina ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang diamanteng singsing. Wala na ang kintab ng pagiging isang asawa ni Paulo Escalante. Ang tanging natira sa kanya ay ang puting bestidang punit-punit at ang hapdi ng sampal na tila nakatatak pa rin sa kanyang pisngi. "Utang mo sa amin ang bawat hininga mo, Marina. Kung hindi dahil sa awa namin, matagal ka nang inilibing sa lupa." Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Iyan ang laso na 10 taon nang ipinapakain sa kanya ng kanyang biyenan. Ang paniniwalang siya ay isang hamak na pulubing binigyan ng pagkakataong mabuhay sa piling ng mga hari. Nararamdaman ni Marina ang bigat ng utang na loob na iyon, isang kadenang sadyang hinigpitan upang hindi niya makita ang sarili niyang halaga. Dahan-dahang kinapa ni Marina ang kanyang maliit na bag. Mula sa isang lihim na bulsa na natatakpan ng tela, inilabas niya ang isang simpleng telepono na walang kahit anong dekorasyon. Ang screen nito ay nagliwanag, nagbibigay ng asul na kislap sa madilim na silid. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na mensahe. "Chairperson, the documents for the foreclosure are ready. We are just waiting for your signal. The Escalante family has no idea that M Holdings has already bought 60% of their outstanding debts." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa maputlang mga labi ni Marina. Habang iniisip ni Paulo na siya ay isang pabigat, hindi nito alam na ang bawat butil ng bigas na kinakain nila at ang bawat luhong ibinibigay niya kay Bianca ay nanggaling sa bulsa ng babaeng kasalukuyan nilang itinapon. "Kinuha niyo ang lahat sa akin." Ang pabulong na panata ni Marina sa kawalan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at nagbabagang determinasyon. "Pati ang huling alaala ng tatay ko, ginamit niyo upang kontrolin ako. Ngunit ang pusong sinasabi ninyong mahina ay siya ring pusong wawasak sa inyong lahat." Kinuha niya ang kanyang gamot sa puso
at dahan-dahang uminom ng tubig mula sa isang plastik na baso. Ang bawat lunok ay may kasamang pait. Ngunit kasabay nito ay ang muling pagtibok ng kanyang plano. 3 araw. 3 araw siyang mananatili sa dilim upang ihanda ang pinakamatinding ganti na kailanman ay hindi inasahan ng mga eskalante. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang notification ang muling pumasok sa kanyang telepono. Isang video link mula sa social media. Nang buksan niya ito, bumungad ang mukha ni Bianca Fajardo, nakasuot ng kanyang mga alahas, habang nakasandal sa dibdib ni Paulo. Para sa mga nagtatanong, ang masayang sabi ni Bianca sa video, "The divorce is final. Don Paulo is finally free from the burden of a wife who only brings bad luck to the family. We are celebrating the new merger of Escalante Group and Fajardo Law Firm tonight." Naramdaman ni Marina ang marahas na pagbiga sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa selos, kundi dahil sa matinding puot nang makita ang Escalante signet ring sa daliri ni Bianca, ang singsing na pag-aari ng kanyang yumaong ama na si Don Alfonso. Sa sandaling iyon, ang kanyang hininga ay naging kapos. Ang monitor ng kanyang smartwatch ay nagsimulang maglabas ng pulang babala. High stress level. Critical heart rate. Kailangan niyang kumapit. Hindi siya pwedeng mamatay sa madilim na silid na ito nang hindi nakakamit ang katarungan. Sa gitna ng kanyang paghingal, dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, narinig niya ang tunog ng isang marahang katok sa kanyang pintuan. "Chairperson, nariyan ba kayo? Ito si Rosa." Isang mabilis na kaba ang dumaloy kay Marina. Si Rosa, ang nurse na tanging nakakaalam ng kanyang lokasyon. Ngunit bakit tila may kasamang mabibigat na yabag ng sapatos ang pagdating nito? Sa kabila ng pinto, narinig niya ang boses ni Bianca na tila ba isang lason na handa ng kumalat. "Siguraduhin mong makuha ang original medical file, Rosa. Kapag napatunayan nating wala na siyang katinuan, ang M Holdings ay magiging akin na." Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang aking oras ay dahan-dahan nang nauubos. Ngunit hindi ako papayag na mamatay bilang isang talunang anino sa gitna ng inyong mga kasinungalingan. Nararamdaman ni Marina ang malapot na pawis na gumagapang sa kanyang noo habang pilit niyang pinipigilan ang bawat ungol ng sakit na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila paghigop ng mga bubog, matalim, at nakamamatay. Sa kabilang panig ng pintuan, ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa kandado ay tila tunog ng isang hatol. "Dalyan mo, Rosa. Siguraduhin mong hindi niya maitatago ang folder na iyan." Ang boses ni Bianca ay puno ng katusuhan, walang bahid ng takot o hiya sa gagawin nilang paglapastangan sa kaisa-isang santuwaryo ni Marina. Mabilis na itinago ni Marina ang kanyang telepono sa ilalim ng makapal na kutsyon. Gamit ang huling lakas ng kanyang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang isang makapal na asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito ng lantad sa ibabaw ng maliit na mesa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumandal sa pader, pilit na isinuot ang maskara ng isang babaeng tuluyan nang sumuko sa tadhana. Ang pagpihit ng doorknob ay sinundan ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Bianca, ang kanyang pulang takong ay lumilikha ng matatag at mapagmataas na tunog sa maruming sahig ng motel. Kasunod niya si Rosa, ang nurse na 10 taon na ring pinagkatiwalaan ni Marina, ngunit ngayon ay hindi makatingin ng diretso dahil sa bigat ng kataksilang dala niya. "Look at you, Marina. Sabi ko naman sa iyo, hindi mo kayang mabuhay nang wala ang mga eskalante." Ang panunuya ni Bianca, habang inililibot ang paningin sa paligid. Mula sa mansyon patungo sa butas ng daga na ito. "How pathetic." "Bianca, anong kailangan mo?" Ang paos na tanong ni Marina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na malapit ng madurog sa hangin. "Hindi na natin kailangang magbulahan pa, Marina." Ang malamig na sagot ni Bianca sa wikang Taglish. "I need the medical certification showing your chronic heart condition and mental instability. Inabot na sa akin ni Rosa ang mga initial records, but I need the original copy from your father's private vault. Kapag nakuha ko na yon, the court will officially declare you incapacitated. M Holdings will be under Paulo's legal management, which means it will be under me." Tumingin si Marina kay Rosa. "Rosa, I thought." "Bakit? Bakit pati ikaw?" Napahikbi si Rosa at napayuko. "I'm sorry, Ma'am Marina. Binantaan nila ang lisensya ko." Sabi ni Bianca,
Sisiguraduhin niyang hindi na ako makakatrabaho sa kahit saang ospital sa bansa kung hindi ko ibibigay ang records niyo. Kailangan ko pong buhayin ang pamilya ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Isang tawa na humalo sa tunog ng kanyang mabilis na paghingal. Ang injustice engine ay muling umugong sa kanyang isipan. Ang katapatan sa mundong ito ay tila ba isang kalakal na madaling mabili ng takot at pera. Nariyan na sa mesa ang folder, Bianca, ang mahinang sabi ni Marina habang itinuturo ang asul na folder. Kunin mo na ang gusto mo. Hayaan niyo na akong mamatay ng tahimik dito. Mabilis na damba ni Bianca ang folder. Nang makita niya ang mga papeles na puno ng mga selyo at lagda ni Don Alfonso, isang malapad na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Perfect. This is exactly what I need to end you, Marina. Let's go, Rosa. Iwanan na natin ang basurang ito. Nang marinig ni Marina ang tunog ng sasakyang humaharurot palayo, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa ilalim ng kutsyon. Leo, nakuha na niya ang decoy, ang malamig na sabi ni Marina sa kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang folder na kinuha ni Bianca ay naglalaman ng mga modified records. Kapag iniharap niya iyon sa board, lalabas na ang mga eskalante ang nagmamanipula ng aking kalusugan upang nakawin ang kumpanya. They just signed their own arrest warrants. Chairperson, safe na po ang private ambulance sa likod ng motel. Kailangan na nating mailipat kayo sa ligtas na lugar, ang sagot ni Leo. Dahan-dahang lumakad si Marina patungo sa bintana. Mula sa malayo, nakikita niya ang makukulay na paputok para sa piyesta sa mansyon. Ang bawat putok sa langit ay tila tunog ng mga kanyon sa isang giyerang siya ang nagdisenyo. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Alfonso. Naalala niya ang huling bilin nito. Marina, ang tunay na lakas ng M Holdings ay hindi ang pera, kundi ang katotohanang ikaw ang may hawak ng bawat hininga ng kumpanyang ito. Huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong dangal. Papa, magsisimula na ang paghukom. Ang pabulong na panata ni Marina habang dahan-dahang pumapatak ang ulan sa bintana ng motel. Ang 3 araw ng kadiliman ay nagsisimula na. Habang ang buong pamilya Escalante ay nagdiriwang sa pag-aakalang napatalsik na nila ang kanilang pabigat, hindi nila alam na ang Reyna ay kasalukuyan nang nagre-reboot ng kanyang kaharian. Ang bawat sentimong ninakaw nila, ang bawat sampal na ibinigay nila, at ang bawat luhang ipinatak ni Marina ay may katapat na paniningil na hinding-hindi nila matatakasan. Ma'am Marina, patawarin niyo po ako, pero kailangan ko ring protektahan ang sarili kong pamilya. Ang mga huling salitang iyon ni Rosa ay tila isang matalim na aspil na paulit-ulit na itinutusok sa mahinang puso ni Marina habang dahan-dahan siyang inihahiga sa loob ng pribadong ambulansya. Ang bawat lundag ng sasakyan sa hindi pantay na kalsada ay tila kasabay ng marahas na pagpiga sa kanyang dibdib. Nakatingala siya sa malamig at puting kisame ng sasakyan, habang ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay naglalabas ng isang mabagal at pagod na ritmo, isang tunog na tila ba sumusuko na rin sa bigat ng kataksilan. 10 taon. 10 taon niyang itinuring na kapatid si Rosa. Siya ang nagbayad ng pagpapaospital sa ina ng nurse, siya ang nagpaaral sa mga kapatid nito, at siya ang nagbigay ng dangal sa buhay nito. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay itinapon ni Rosa kapalit ng mga pananakot ni Bianca. Naramdaman ni Marina ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya hinayaang pumatak ang luha, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pait. Leo, ang maliit na kahon sa ilalim ng aking unan, ang pabulong na utos ni Marina sa kanyang sekretaryang si Leo na nasa tabi niya. Dahan-dahang iniabot ni Leo ang isang lumang kahon na yari sa pelus. Sa loob nito, kinuha ni Marina ang isang tupi-tuping papel, isang liham mula sa kanyang yumaong ama, si Don Alfonso Valderrama. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa amoy ng gamot sa loob ng ambulansya, nagdadala ng mga alaala ng isang panahong ang mundo ni Marina ay hindi pa nababalot ng laso ng mga Escalante. Marina, anak, ang panimula ng liham, ang sulat kamay ay nanginginig ngunit puno ng pait. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magpapadaya sa mga ngiti ni Doña Milagros at sa mga pangako ni Paulo. Ang yaman na ipinagmamalaki nila ngayon ay itinayo sa ibabaw ng aking mga guho.
Ninakaw nila ang ating mga lupain sa pamamagitan ng isang huwad na kasunduan noong ako ay may sakit. Patawarin mo ako kung hindi ko ito naipaglaban, ngunit hiling ko na ikaw ang tatapos sa kanilang kasakiman. Nanigas ang buong katawan ni Marina. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang bagong pintig na nagbibigay ng lakas sa kanyang mahinang puso. Hindi lamang pala siya isang asawang kinalimutan. Siya ay isang anak ng isang biktima na dahan-dahang pinatay ng pamilyang Escalante. Ang utang na loob na isinusumbat sa kanya ni Milagros ay isang dambuhalang kasinungalingan. Sila ang may utang sa kanya, isang utang na dugo, at dangal na ngayon ay sisingilin na niya. Chairperson, nakarating na tayo sa safe house. Ang mahinahong sabi ni Leo nang huminto ang ambulansya sa tapat ng isang tahimik na bahay sa dulo ng Antipolo. Pero kailangan niyo itong makita. Bianca Fajardo is currently live on national television. Inabot ni Leo ang isang tablet. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng mukha ni Bianca na nakaupo sa tabi ni Paulo sa loob ng mansyon ng mga Escalante. Ang kislap ng mga diamante sa leeg ni Bianca ay tila mga matang nangungutya kay Marina. Good evening everyone. Ang masayang panimula ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na katuwiran. As the legal counsel of the Escalante Group, we have the painful duty to inform the public that Mrs. Marina Valderrama Escalante is no longer fit to manage any assets. According to her latest medical records, she is suffering from severe mental instability and chronic heart failure. From this moment on, Don Paulo Escalante will take full control of M Holdings to protect the interest of our shareholders. Tumingin si Paulo sa camera, ang kanyang mukha ay nagsuot ng maskara ng peking pighati. It breaks my heart to do this to my wife, but her health is our priority. Mahal ko si Marina, kaya gagawin ko ang lahat para hindi na siya mapagod sa pagpapatakbo ng kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marina. Isang tawang tuyo at puno ng hapis. Ang bawat salitang binitawan ni Paulo ay tila isang pako na itinatarak sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naramdaman ni Marina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang reynang handa ng manggiba ng isang imperyo. Let them celebrate, Leo, ang malamig na sabi ni Marina habang nakatitig sa mukha ni Bianca sa screen. Hayaan nating isipin nilang nakuha na nila ang lahat. Dahil sa boardroom meeting sa Lunes, sisiguraduhin kong ang bawat salitang binitawan nila ngayon ay magiging laso na lulunod sa kanila. Dahan-dahang hinaplos ni Marina ang kanyang dibdib. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig. Ito ay tumitibok para sa katarungan. Ang 3 araw ng kadiliman ay nagsisimula na, at sa pagsikat ng araw sa Lunes, ang bawat sampal, bawat pagluhod, at bawat patak ng luha ni Marina ay may katapat na paniningil na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang bawat salita sa liham ng aking ama ay tila isang mitsa na dahan-dahang tumutupok sa 10 taon ng aking kamangmangan. Inilalantad ang bawat kasinungalingang itinuring kong katotohanan. Sa loob ng tahimik na safe house sa Antipolo, tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin sa labas at ang banayad na tunog ng oxygen concentrator ang maririnig. Nakaupo si Marina sa isang malambot na armchair, nakabalot sa isang makapal na kumot na lana, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nagdidilaw na papel na hawak niya. Ang bango ng mga puno ng pino sa labas ay pumapasok sa bintana, ngunit para kay Marina, ang amoy na nangingibabaw ay ang amoy ng lumang alikabok mula sa nakaraan, isang nakaraang pilit na ibinaon ni na Doña Milagros. Dahan-dahang hinaplos ni Marina ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang bawat mabagal na pintig ng kanyang puso, na tila ba isang pagod na kawal na pilit pa ring lumalaban. Leo, tawag niya sa mahinang boses. Nahanap mo ba ang sinasabing account sa ulat ng aking ama? Lumapit si Leo, bit-bit ang isang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng isang malamig na kislap sa seryosong mukha ng sekretarya. Chairperson, nahanap ko na ang digital trail. Ang lupain ng pamilya Valderrama sa Laguna ay hindi na ibenta dahil sa utang. Inilipat ito sa isang holding company na pag-aari ni Doña Milagros bago pa man pumanaw si Don Alfonso. At ang pinakamasakit, ang pondo na ginamit nila upang simulan ang Escalante Group ay nanggaling sa insurance payout ng iyong ama na ikaw dapat ang benepisyaryo. Naramdaman ni Marina ang isang matinding pait
na gumagapang sa kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng bigas na kinain niya sa mansyon ng mga Escalante, ang bawat gamot na ibinigay sa kanya ni Milagros, ay lahat ng galing sa ninakaw na yaman ng sarili niyang ama. Ginamit nila ang kanyang sariling pera upang gawin siyang isang bilanggo sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ginamit nila ang aking kahinaan upang busalan ang aking katarungan. Ang pabulong na sabi ni Marina, "Leo, tingnan mo ang medical report ni Papa. Noong huling buwan niya, sino ang namamahala sa kanyang mga gamot?" Mabilis na nag-type si Leo sa keyboard. Ang bawat tunog ng pagpindot sa mga titik ay tila ba tunog ng mga pako na itinatarak sa kabaong ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang minuto, napatigil si Leo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Chairperson, ayon sa mga lumang record ng ospital, ang attending nurse ni Don Alfonso noong mga huling sandali niya ay si Rosa Manalastas. Parang huminto ang paghinga ni Marina. Si Rosa. Ang nurse na nagtaksil sa kanya ngayon ay siya ring nurse na nasa tabi ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Ang tanikala ng kataksilan ay mas mahaba at mas madilim kaysa sa inakala niya. Ang bawat pagkalinga ni Rosa sa kanya sa loob ng 10 taon ay hindi pala dahil sa katapatan, kundi dahil sa isang lihim na krimen na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Escalante. Kinuha ni Marina ang isang lumang panyo na Theo ang kanyang pangalan, isang panyong pag-aari ng kanyang ama. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Dinaramdam ang isang munting koneksyon sa taong hindi niya naipagtanggol noon. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng isang pinal na panata. Hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang katarungan sa ikalawang pagkakataon. Ang malamig na sabi ni Marina habang tumatayo ng matuwid, sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Chairperson, ano ang susunod nating hakbang? Ang tanong ni Leo, bakas ang paghanga sa tatag ng kanyang amo. Tingnan mo ang gamot na ibinibigay sa akin ni Rosa nitong nakaraang buwan, Leo. Ang mga tabletang sinasabi niyang pampatibay ng puso. Ang utos ni Marina. Ipa-analyze mo ito sa isang independent lab. May hinala ako na ang pusong sinasabi nilang malapit ng sumuko ay sadyang pinapahina ng mga taong kinatatakutan ang aking pagbangon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mabilis at malakas na hudyat mula sa telepono ni Leo ang bumasag sa katahimikan. Isang emergency alert mula sa M Holdings Central Server. Chairperson Bianca Fajardo is attempting an unauthorized takeover of the M Holdings main server right now. Ginagamit niya ang medical certificate na nakuha niya kay Rosa upang i-override ang iyong authority sa board. Naramdaman ni Marina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Habang ang bawat segundo ay lumilipas, ang mga Escalante ay handa ng lamunin ang huling bakas ng kanyang pagkatao. Kailangan niyang magdesisyon. Mananatili ba siyang nakatago sa Antipolo? O haharapin niya ang bagyong ito kahit ang kapalit ay ang kanyang huling hininga? Ang katahimikan ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas bago ang huling paghataw ng katarungan. Sa loob ng 3 araw, ang mundo ay tila huminto para kay Marina Valderrama. Pinatay ni Leo ang lahat ng linya ng komunikasyon sa safe house sa Antipolo. Pinunasan ni Marina ang bawat bakas ng kanyang luha at hinarap ang dambuhalang hamon ng kanyang buhay. Habang ang buong pamilya Escalante ay nagdiriwang sa Tagaytay, sa pag-aakalang tuluyan na siyang nawala sa landas nila, si Marina ay nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay ang mula sa kanyang laptop na dahan-dahang binabaklas ang bawat pundasyon ng yaman ni Paulo. Leo, ay execute mo na ang poison pill strategy, ang malamig na utos ni Marina sa kanyang sekretarya. Hayaan mong isipin ni Bianca na nakuha na niya ang control sa main server. Hayaan mong mag-celebrate sila. Naramdaman ni Marina ang marahang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang unang gabi ng kanyang pagkawala. Kinuha niya ang bote ng gamot na dinala ni Leo mula sa isang pinagkakatiwalaang parmasyutiko, ang tunay na gamot. Hindi ang lason na ibinibigay ni Rosa. Habang nilulunok niya ang tableta, tila ba naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng init sa kanyang mga ugat. Isang maliit na tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Kinaumagahan, ang balita ay mabilis na kumalat. Chairperson ng M Holdings, nawawala at pinangangambahang patay. Nakita ni Marina sa livestream ni Aling Bebang ang kapalaluan ni na Paulo at Bianca. Inilipat na nila ang kanilang mga gamit sa master bedroom na dating pag-aari ni Marina. Ang bawat halakhak ni Bianca sa loob ng kanyang mansyon
ay tila mga latay na humahagupit sa kanyang dangal, ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Marina. 3 days, Leo. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin nating ang bawat utang ng mga Escalante ay mapupunta sa ilalim ng M Holdings. Ang pabulong na panata ni Marina habang minamasdan ang paglubog ng araw sa ikalawang gabi. Sa ikatlong araw, naramdaman ni Marina ang biglang pagbagal ng kanyang tibok ng puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tensyon. Ang forensic audit sa mga gamot na ibinigay sa kanya ay lumabas na. Ang resulta ay positibo. Ang kanyang maintenance pills ay hinaluan ng beta blockers sa maling dosage upang dahan-dahang itigil ang kanyang puso. Nagawa niyo ngang pumatay para sa pera, ang sabi ni Marina sa kanyang sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang maputlang babae na nakita niya 3 araw na ang nakalilipas ay wala na. Ngayon, ang nakatitig sa kanya ay isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Chairperson, handa na ang video link para sa board meeting bukas ng umaga. Ang ulat ni Leo. Ang mga shareholders ay nagkakagulo na dahil sa biglang pagbagsak ng stock price ng Escalante Group. Si Paulo ay desperado na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Alam niya na sa mga sandaling ito, iniisip ni na Paulo at Bianca na ang 500 milyong piso na nawala sa account nila ay isang technical glitch lamang. Hindi nila alam na iyon na ang simula ng kanilang ganap na pagkabangkarote. Maghanda ka, Leo. Ang pinal na utos ni Marina. Dahil bukas, ang piyesta ng mga Escalante ay magtatapos sa isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang personal na telepono. Ang numerong tumatawag ay kay Rosa Manalastas. Ang nurse na nagtaksil sa kanya ay kasalukuyang humihingi ng tulong. Ang boses ay puno ng matinding takot at pagmamakaawa. Ma'am Marina, tulungan niyo po ako. Balak akong iligpit ni Bianca. Alam ko na ang lahat tungkol sa tatay niyo. Please, bago nila ako mahanap. Napatigil ang paghinga ni Marina. Ang huling saksi ay nasa panganib. Ang katarungang matagal na niyang hinahanap ay nakasalalay sa isang babaeng minsan na siyang pinagtaksilan. Isang malaking desisyon ang kailangang gawin ni Marina. Ililigtas ba niya ang taong sumira sa kanyang buhay? O hahayaan niya itong malamon ng sarili nitong kataksilan? Ang makukulay na banderitas sa labas ay tila mga huwad ng ngiti na pilit nagtatago sa nagbabagang apoy sa loob ng mansyong ito. Ang ingay ng piyesta sa Tagaytay ay umaalingaw-ngaw hanggang sa kailaliman ng mga pader ng mansyon ng mga Escalante. Ang bango ng litson at ang masayang tugtugan ng banda ay pilit na nilulunod ang kaba na dahan-dahang gumagapang sa dibdib ni Paulo. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo siya habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Pilit na ngumingiti sa mga bisitang akala ay matatag pa ang kanyang kumpanya. Don't worry, Paulo. Ang 500 milyon na nawala, isang maliit na butas lang yan na matatakpan natin kapag nakuha na natin ang lagda ng board ngayong hapon. Ang pabulong na paninigurado ni Bianca. Nakasuot ang abogado ng isang matingkad na pulang gown at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas na diamante na dati ay pag-aari ng ina ni Marina. Tumingin si Paulo sa asawa ni Marina na wala na roon. Sigurado ka bang hindi nalulutang ang babaeng yan, Bianca? Sabi ni Rosa, tumatawag daw si Marina sa kanya bago ito nawala. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca. Rosa is handled, Paulo, at si Marina, huling balita ko, nasa isang motel yon naghihingalo. In 3 hours, the M Holdings will officially be under your name. Let's celebrate. Habang nangyayari ang kasiyahan sa mansyon, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada ilang metro ang layo, nakatitig si Marina sa kanyang lumang tahanan. Nakasuot siya ng isang formal na itim na terno, maayos ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pamumutla. Sa kanyang tabi, nanginginig si Rosa, ang nurse na sinagip ni Leo mula sa mga tauhan ni Bianca kaninang madaling araw. Chairperson, patawarin niyo po ako. Lahat po ng sinabi ko sa kanila, lahat po ng maling gamot. Inutusan lang po nila ako. Ang pagsusumamo ni Rosa, ang boses ay basag sa takot. Tiningnan siya ni Marina nang walang kahit anong emosyon. Hindi ang patawad ko ang kailangan mo, Rosa. Kailangan mo ang lakas ng loob na sabihin ang totoo sa harap ng board. Kung gusto mong mabuhay at makasama ang pamilya mo, ito na ang huling pagkakataon mo. Dahan-dahang hinaplos ni Marina ang kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay matatag na ngayon. Hindi na ito ang pusong nagmamakaawa para sa pag-ibig ni Paulo.
Ito ay ang pusong tumitibok para sa bawat butil ng dignidad na ninakaw sa kanya. Leo, it's time, ang malamig na utos ni Marina. Mabilis na tumakbo ang oras. Sa loob ng boardroom ng mansyon, nagsimula na ang pagtitipon ng mga pinakamalaking shareholders. Nakaupo si Doña Milagros sa kabisera. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kristal na rosaryo. Mga Ginoo, dahil sa kalagayan ng aking manugang na si Marina, napagdesisyonan ng pamilya na si Paulo na ang hahalili bilang chairperson. Ang deklara ni Milagros sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, marahas na bumukas ang malaking pintuan ng boardroom. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang putok ng baril na nagpatahimik sa buong silid. Isang babaeng nakaitim ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang matatag na ritmo sa makinis na sahig. Nang tumama ang liwanag ng chandelier sa kanyang mukha, tila tumigil ang paghinga ni Paulo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang dulas at bumagsak sa sahig, lumilikha ng isang tunog ng pagbasag na tila simbolo ng kanyang guguho ng mundo. Nakatayo doon si Marina Valderrama, buhay, matatag, at handang maningil. The meeting is not over, Paulo. Ang boses ni Marina ay umalingaw sa buong silid, kasing lamig ng yelo at kasing talim ng katarungan. Sapagkat ang tunay na chairperson ay ngayon pa lamang dumadating. Maling upuan ang inuokupahan mo, Paulo, dahil ang upuang iyan ay inilaan lamang para sa tunay na may-ari ng M Holdings, ang kumpanyang 3 taon mo nang ninanakawan. Ang boses ni Marina ay tila isang malamig na hampas ng hangin galing sa dagat na nagpatahimik sa buong boardroom. Ang bawat board member ay napatigil. Ang ilan ay nabitawan ang kanilang mga panulat, habang ang lahat ng mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa pintuan. Hindi na siya ang Marina na namumutla at tila ba isang ihip na lang ay mabubuwal. Ang bawat hibla ng kanyang itim na terno ay naglalabas ng awtoridad na hindi kailanman nila inakalang nananahan sa kanya. Nanigas si Paulo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay inanod palayo ng isang dambuhalang alon. Marina, what are you doing here? Guards! Sabi ko sa inyo ilabas ang babaeng ito. She is mentally unstable. Ang sigaw ni Paulo, ang boses ay puno ng desperasyon na pilit itinatago sa likod ng galit. Ngunit walang gwardyang gumalaw. Ang bawat tauhan sa paligid ng boardroom ay nakatayo lamang ng matuwid. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila ba may bago na silang sinusunod na utos. Don't bother, Paulo. Ang bawat security personnel sa mansyong ito ay nasa ilalim na ng payroll ng M Holdings, ang tunay na kumpanyang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng bawat pader na ito. Ang mahinahong sagot ni Marina habang dahan-dahang lumalapit sa kabisera ng mesa. Tumayo si Bianca Fajardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. You're delusional, Marina. Hawak ko ang medical records mo. Iniharap na namin sa board na wala ka ng katinuan upang mag-decide para sa sarili mo, lalo na para sa kumpanya. You're just a sick woman who can't even keep her own heart beating. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Huminto siya sa tapat ni Bianca, sapat na upang maamoy ng abogado ang tapang na dala ng katarungan. Records? Iyong records na kinuha mo kay Rosa kaninang madaling araw? Leo, i-play mo ang file. Biglang nagliwanag ang dambuhalang screen sa harap ng boardroom. Ang masayang mga palamuti ng piyesta sa labas ay tila naging malabong anino lamang nang lumabas sa screen ang isang video recording. Bumungad ang mukha ni Rosa manalastas, umiiyak at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga bote ng gamot ni Marina. Ito po ang totoo. Ang gumaralgal na boses ni Rosa sa video ay umalingaw sa buong silid. Inutusan ako ni Attorney Bianca at Don Paulo na palitan ng gamot ni Ma'am Marina. Binibigyan namin siya ng maling dosage ng beta blockers upang dahan-dahan siyang manghina at magmukhang inaatake sa puso. Ginamit din nila ang aking pirma upang gumawa ng peking psychiatric evaluation. Sinungaling! Fake ang video na yan! Ang hiyaw ni Bianca, ang kanyang kamay, ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang kanyang folder. Fake? Ang hamon ni Marina. Well, why don't we ask the actual witnesses? Bumukas muli ang pinto at pumasok si Rosa, kasunod ang 2 opisyal mula sa kawanihan ng katarungan. Ang bawat yabag nila sa makintab na sahig ay tila mga pako na itinatarak sa kabaong ng ambisyon ni Paulo. Rosa!
Ang pabulong na asik ni Milagros. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang nanginginig na mga daliri. You traitor! Hindi ako ang traidor, Doña Milagros, ang sagot ni Rosa, na ngayon ay may sapat ng lakas ng loob na tumingin ng diretso sa matanda. Ang pamilya niyo ang traidor, pinatay niyo si Don Alfonso para sa pera at balak niyo ring gawin iyon sa sarili niyang anak. Parang huminto ang paghinga ng lahat sa boardroom. Ang bawat shareholder ay nagsimulang magingay, ang mga bulungan ay naging malakas na sigawan ng pagkadismaya. Board of Directors, ang pagpapatuloy ni Marina, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng labaha. Base sa forensic audit na ginawa ng M Holdings nitong nakaraang 3 araw, napatunayan na si Bianca Fajardo ay gumamit ng mga dummy firms upang labahan ang pondo ng kumpanya ni Paulo. At si Doña Milagros, ang 500 milyong na withdraw kanina, iyon ang huling pondo na gagamitin sana niya upang bayaran ang mga utang niya sa illegal gambling sa Maynila. But unfortunately for you, Milagros, I blocked the transaction. What? How? Ang hindi makapaniwalang tanong ni Milagros, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang mga diamante. Because I am the chairperson of M Holdings, ang pinal na deklara ni Marina. Ang kumpanyang akala nyo ay katuwang ninyo, ay ang kumpanyang 10 taon ko nang itinatayo upang magsilbing bitag sa inyong kasakiman. Paulo, the divorce papers you made me sign, those were modified documents. Sa halip na waiver of assets, ang pinirmahan mo kanina sa harap ni Bianca ay ang formal na paglilipat ng lahat ng personal mong ari-arian patungo sa Valderrama Foundation. You set us up! Ang sigaw ni Paulo, ang kanyang kagalang-galang na maskara ay tuluyan ng nadurog. Marina, I am your husband. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Husband? Ang mahinahon ngunit mapanuring tanong ni Marina. Ang asawa ay hindi nagpapainom ng lason sa kanyang kabiyak. Ang asawa ay hindi nagtatapon sa kanyang asawa sa labas ng gate habang nag-aagaw buhay ito. You are not a husband, Paulo. You are just a mistake that I have finally corrected. Mabilis na lumapit si Bianca kay Marina. Pilit na dinadamba ang leeg nito. Ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga tauhan ni Leo. Hindi pa tapos ito, Marina. I will sue you for everything you have. You're disbarred, Bianca. Ang malamig na sagot ni Marina. Ang bawat illegal na deal na ginawa mo sa kumpanyang ito ay nakatala na sa Supreme Court. At ikaw, Paulo, the police are waiting outside for your involvement in the attempted murder of your own wife. Naramdaman ni Marina ang marahang pagkirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot o panghihina. Ito ay ang pintig ng isang pusong sa wakas, ay nahanap na ang kanyang tunay na lakas. Tumingala siya sa bintana, kung saan ang mga paputok ng piyesta ay patuloy na sumasabog sa kalangitan. Ang bawat putok ay tila tunog ng tagumpay para sa kanya. Milagros, Paulo, Bianca, lumabas na kayo sa pamamahay na ito, ang utos ni Marina. Dahil ang reynang itinapon ninyo sa ulanan ay muling nagbalik upang bawiin ang bawat hibla ng kanyang kaharian. Nang ilabas ng mga pulis ang 3, naiwan ang nakabibinging katahimikan sa loob ng boardroom. Ang mga shareholders ay isa-isang tumayo at yumukod kay Marina, isang pagkilala sa tunay na kapangyarihang matagal na nilang binaliwala. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, napansin ni Marina ang isang maliit na bagay na nalaglag mula sa bulsa ni Bianca sa gitna ng kaguluhan. Isang maliit, kulay itim na susi na may nakaukit na titik E. Naramdaman ni Marina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ang susing binanggit sa huling liham ng kanyang ama. Ang susi sa isang lihim na vault na hindi lamang pera ang laman, kundi ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Alfonso. Ang katarungan ay narito na. Ngunit ang misteryo ng nakaraan ay ngayon pa lamang tunay na magbubukas ng kanyang pintuan. Ang bawat hiyaw ninyo ng katarungan ay tila ba musikang nagpapaalala sa akin kung gaano kahaba ang 10 taon kong pananahimik sa ilalim ng inyong mga paa. Ang boses ni Marina ay nanatiling banayad, ngunit bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay may talim ng isang pinal na hatol. Sa loob ng boardroom, ang mga diamante sa leeg ni Doña Milagros ay tila nawalan na ng kinang. Nagmistulang mga ordinaryong bato habang pinapanood ng matanda ang dahan-dahang pag-aresto sa kanyang kaisa-isang anak. Marina, please, huwag mong gawin ito sa amin. Mag-asawa tayo, di ba? You can't just let them take me away.
Ang sigaw ni Paulo habang pilit siyang kinakaladkad ng dalawang opisyal patungo sa pintuan. Ang kanyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng nadurog. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis ng matinding takot. I am not doing this to you, Paulo. Ginawa mo ito sa sarili mo nung pinili mong itapon ang kaisa-isang taong tapat na nagmahal sa iyo para lamang sa pera at sa isang babaeng hindi ka naman totoong kilala. Ang malamig na sagot ni Marina. Mabilis na humarap si Marina kay Bianca Fajardo. Ang abogado ay kasalukuyang nakikipagtalo sa isang kinatawan mula sa Integrated Bar of the Philippines na dumating kasama ng mga pulis. This is harassment. I am a respected lawyer. Wala kayong ebidensya laban sa akin. Ang asik ni Bianca, bagaman ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maitago. Respected. Ang panunuyan ni Marina habang lumalapit sa tapat ng babae. Bianca, as of 9 o'clock this morning, a formal disbarment case has been filed against you. Ang bawat bank transfer na ginawa mo mula sa charity fund ng ospital patungo sa iyong personal account ay na-trace na ng aking team. At ang mga peking medical record na ginawa niyo ni Rosa, hawak na yan ng Professional Regulation Commission. In short, Bianca, you are no longer a lawyer. You are just another criminal waiting for a cell. Parang nawalan ng lakas si Bianca at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang matingkad na pulang terno na suot niya ay tila naging simbolo ng kanyang ganap na pagkatalo. Sa kabilang dulo ng silid, si Doña Milagros ay patuloy na humahagulgol. Yakap ang kanyang rosaryo habang sinusubukang gamitin ang kanyang paboritong armas, ang magkunwaring inaatake sa puso. Nicolas, ang gamot ko, hindi ako makahinga. Ang nanginginig na ungol ng matanda. Tiningnan siya ni Marina nang walang kahit anong awa. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa pag-arte, Milagros. Doktora Severina is here at alam nating dalawa na ang puso mo ay kasing tigas ng semento. Walang mali sa tibok niyan, kundi ang sobrang kasakiman. Leo, ipakita mo ang huling dokumento. Isang bagong imahe ang lumitaw sa screen. Ito ang foreclosure notice para sa mansyong kinalalagyan nila ngayon. Ang mansyong ito, ang bawat gamit sa loob nito, at maging ang mga lupain ng pamilya Escalante, ay opisyal ng kinuha ng M Holdings. Dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng mga utang, na si Paulo mismo ang pumasok. You have exactly 1 hour para kunin ang mga personal ninyong gamit. Pagkatapos nyon, hinding-hindi na muling makakatapak ang pangalang Escalante sa lupang ito. No, hindi mo pwedeng gawin ito. Amin ang bahay na ito. Ang hiyaw ni Milagros, ngunit ang boses niya ay nilunod lamang ng malakas na tunog ng pagpihit ng doorknob ng boardroom. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng piyesta, nakatayo pa rin si Aling Bebang. Ang kanyang livestream ay umabot na sa rurok ng viewers nito. Ang buong barangay ay nakasaksi sa paglabas ni na Paulo at Bianca na nakaposas, isinasakay sa mga sasakyan ng pulis. Ang mga taong kanina lang ay yumuyukod sa kanila ay ngayon ay nagsisigawan ng magnanakaw at karma. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa malaking portrait ng pamilya Escalante na nakasabit sa gitna ng sala. Sa isang marahang galaw, kinuha niya ang portrait at ibinaba ito. Tinitigan niya ang mukha ni Paulo sa larawan, ang lalaking minsang naging mundo niya. Naramdaman niya ang isang huling pait sa kanyang puso, ngunit agad itong napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Kinuha niya ang lighter mula sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang sinilaban ang gilid ng larawan. Ang apoy ay gumapang sa mukha ni na Milagros at Paulo. Nilalamon ang bawat hibla ng huwad na dangal na kanilang itinayo. Ang amoy ng nasusunog na papel ay humalo sa amoy ng sampagita, isang simbolo na ang bagong simula ay narito na. Tapos na ang inyong kabanata. Ang pabulong na sabi ni Marina habang pinapanood ang pagbagsak ng abo sa sahig. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng mansyong wala nang nakatira, naramdaman ni Marina ang biglang pagbigat ng itim na susing nahanap niya kanina. Isang misteryo ang tila tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng mansyon. Isang lihim na itinago ni Bianca na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang oras, Milagros. Isang oras upang lisanin mo ang bawat sulok ng mansyong ito na 10 taon mong ginawang entablado ng iyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Marina ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng nagngangalit na gabi. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay mahinahong magkakrus sa harap habang pinapanood niya ang desperadong pagkilos ni Doña Milagros.
Ang matanda ay tila ba nabaliw na? Pilit nitong hinahablot ang mga mamahaling florera at mga kristal na dekorasyon sa paligid. Pilit na isinisiksik sa isang lumang maleta na tila ba ang mga kagamitang iyon ang magliligtas sa kanya mula sa paparating na karukhaan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang reyna ng bahay na ito. Utang niyo sa akin ang lahat. Ang hiyaw ni Milagros. Ang kanyang boses ay basag at puno ng nangsusulasok na puot. Tinangka niyang kuhanin ang isang gintong estatwa sa ibabaw ng lamesa, ngunit mabilis na humarang ang isang gwardya. Bitawan mo iyan, Milagros, ang malamig na utos ni Marina. Ang bawat hibla ng kurtina, ang bawat butil ng alikabok, at maging ang gintong hawak mo ay pag-aari na ng M Holdings. Wala kang ititira rito kundi ang mga luhang matagal mong ipinagkait sa akin at sa aking ama. Naramdaman ni Marina ang biglang pagbigat ng itim na susing nasa loob ng kanyang bulsa. Habang abala ang mga tauhan ni Leo sa pag-eskorte sa matanda, tinungo ni Marina ang pinakamadilim na bahagi ng library sa likod ng dambuhalang istante kung saan nakatago ang isang lihim na pinto na tanging ang kanyang ama lamang ang nakakaalam noon. Isinuot niya ang susi sa maliit na siwang na natatago sa likod ng isang antigong aklat. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng pader ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang isang maliit na vault. Doon, sa loob ng isang selyadong plastic, nakita niya ang isang lumang cassette tape at isang sulat na may selyo ng isang kilalang laboratorio sa ibang bansa. Nang basahin ni Marina ang nilalaman ng ulat, tila tumigil ang pintig ng kanyang puso. Hindi namatay si Don Alfonso sa natural na sakit sa puso. Ang ulat ay nagpapatunay na may mataas na konsentrasyon ng arsenic sa kanyang sistema. Isang lason na dahan-dahang inihahalo sa kanyang pagkain sa loob ng maraming buwan. At ang huling lagda sa delivery receipt ng gamot na iyon, ang lagda ni Doña Milagros. Ang bawat luhang ipinatak ni Marina sa loob ng 10 taon ay biglang nag-apoy sa kanyang mga mata. Hindi lamang pala asawa at yaman ang ninakaw sa kanya, ninakaw din ng pamilyang ito ang kanyang pagkakataong makapiling ang kanyang ama hanggang sa pagtanda. Chairperson, tapos na ang isang oras, ang ulat ni Leo mula sa labas. Dahan-dahang lumabas si Marina mula sa lihim na silid. Bitbit ang huling pako sa kabaong ng pamilya Escalante. Pagdating niya sa gate ng mansyon, nakita niya ang nakaluhod na si Doña Milagros sa gitna ng kalsada. Ang matanda ay pilit na hinahawakan ang rehas ng gate, habang ang kanyang mga mamahaling diamante ay nagkalat sa putikan dahil sa pagmamadali. Sa tapat nito, nakatayo si Aling Bebang. Ang kanyang cellphone ay nakatutok ng diretso sa namumutlang mukha ng dating matapobreng reyna. Nakikita niyo ba yan, mga viewers? Ang Doña Milagros na akala mo ay santo kung magdasal, ngayon ay pinalayas na. Ang katarungan ay parang kidlat, mabilis at nakakasilaw. Live na live ang pagbagsak ng mga Escalante. Lumapit siya sa gate at tinitigan ang kanyang biyenan. Wala na siyang naramdamang galit. Tanging ang isang malalim na awa para sa isang taong binuo ang buhay sa ibabaw ng kamatayan ng iba. Ang bawat patak ng luha ko, Milagros, ay may katapat na paniningil, ang pabulong na sabi ni Marina na sapat na upang marinig ng lahat sa livestream. Pinatawad na kita sa ginawa mo sa akin, pero ang katarungan para sa tatay ko, yan ang hinding-hindi mo matatakasan. Inabot ni Marina ang ulat ng laboratorio sa opisyal ng pulisya na nagbabantay. Sa isang iglap, ang mga sigaw ni Milagros ay napalitan ng isang nakabibinging pananahimik nang muling pumulupot ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso sa pagkakataong ito para sa krimen ng pagpaslang. Habang isinasara ang dambuhalang gate ng mansyon, tumingin si Marina sa langit. Ang mga paputok ng piyesta ay tapos na, ngunit ang mga bituin ay nagsisimulang sumikat ng mas maliwanag. Naramdaman niya ang marahang pagtibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang pintig ng isang may sakit, kundi ang malakas at malayang pintig ng isang reynang sa wakas ay nakauwi na sa kanyang sariling dangal. Ang katahimikan ay hindi pala nakakabingi. Minsan ito ay ang tunog ng kapayapaang matagal mong ipinagkait sa iyong sarili. Sa loob ng isang pribadong suite sa Valderrama Medical Center, ang ospital na ngayon ay muling nakuha ni Marina mula sa mga kamay ng mga Escalante. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw ng Tagaytay. Ang kulay kahel at lila sa kalangitan ay tila mga pintura ng isang tadhana na tapos na sa yugto ng bagyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang dibdib.
Naramdaman niya ang marahang pintig ng kanyang puso sa ilalim ng kanyang palad. Hindi na ito ang mabilis at nakakapagod na kabog na dala ng takot at lason. Ito ay isang mabagal, matatag, at malayang tibok. Chairperson, nandito na po si Doktora Severina. Ang mahinahong boses ni Leo ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok ang doktora, dala ang mga huling resulta ng laboratorio. Walang ngiti sa kanyang mukha, ngunit may taglay itong isang uri ng respeto na ngayon lamang naramdaman ni Marina mula sa isang professional. Marina, the damage to your heart valves from the long-term poisoning is significant. I won't lie to you. Ang seryosong pahayag ni Doktora Severina habang sinusuri ang monitor. You will need maintenance for the rest of your life at kailangan mong iwasan ang matinding stress. But the good news? You are finally breathing clean air. Wala na ang lason sa system mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marina. Ang presyo ng aking kalayaan ay isang pusong may peklat, doktora. Tatanggapin ko iyon kaysa sa isang pusong buo, ngunit nakakulong sa isang kasinungalingan. Nang makaalis ang doktora, isang nanginginig na figura, ang dahan-dahang pumasok sa silid. Si Rosa Manalastas. Nakasuot siya ng kulay kahel na t-shirt ng mga detainees, at ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa harap. Ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya. Ma'am Marina, ang pabulong na pagsusumamo ni Rosa habang dahan-dahang lumuluhod sa semento. Hindi ko po hinihiling na huwag akong ipakulong. Alam ko po ang kasalanan ko kay Don Alfonso at sa inyo. Pero gusto ko lang pong malaman nyo na gabi-gabi akong hindi pinapatulog ng konsensya ko nung pinapalitan ko ang gamot nyo. Ginawa ko lang po iyon dahil sa takot. Tinitigan ni Marina ang babaeng 10 taon niyang pinagkatiwalaan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan, ngunit agad itong hinaluan ng isang malalim na pagkapagod. Ang puot na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib, ay dahan-dahang nagiging isang mapayapang kalungkutan. Rosa, tumayo ka riyan, ang malamig ngunit mahinahong sabi ni Marina. Pinatawad na kita, hindi dahil sa nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa aking puso. Ngunit ang patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Panagutan mo ang batas, Rosa. Iyon ang tanging paraan upang tunay na luminis ang iyong budhi. Napanood ni Marina ang paglabas ni Rosa kasama ang mga pulis. Ang bawat yabag ng sapatos sa pasilyo ay tila pagtanggal ng isang hibla ng kanyang nakaraan. Ang presyo ng kalayaan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagtanggap na may mga relasyong kailanman ay hindi na muling mabubuo. Dahan-dahang kinuha ni Marina ang isang maliit na puting bulaklak ng sampagita mula sa floor sa tabi ng kanyang kama. Inamoy niya ito. Malinis, simple at mabango. Leo, tawag niya sa kanyang sekretarya. Ihanda ang paperwork para sa Alfonso Valderrama Heart Foundation. Gusto kong ang bawat pasyenteng walang pambayad sa operasyon ay makahanap ng pag-asa sa ilalim ng pangalan ng aking ama. Masusunod po, Chairperson, ang tugon ni Leo. Habang dahan-dahang dumidilim ang paligid at nagsisindi ang mga ilaw sa Tagaytay, naramdaman ni Marina ang ganap na laya. Ang kabanata ng mga eskalante ay tapos na. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang huling anunsyo na kailangang gawin. Isang huling pagtatapat sa publiko na magsasara sa bawat pintuan ng nakaraan at magbubukas ng isang bagong bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mahabang tag-ulan na natapos sa pagsikat ng isang masiglang araw. Sa malawak na hardin ng mansyon sa Tagaytay, na ngayon ay wala na ang bakas ng pait, kundi puno ng mga namumukadkad na sampagita, nakatayo si Marina Valderrama. Ang dahan-dahang paghihip ng hangin mula sa mga bundok ay may dalang kakaibang tamis, isang halimuyak na hindi na nakakasakal, kundi nagbibigay ng puwang para sa isang pusong pagod na muling huminga ng malaya. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, na tila isang dambuhalang batong matagal niyang dinala. Napagtanto ni Marina na ang tunay na kapatawaran ay hindi pala para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 10 taon na hinayaan niyang maging anino siya ng ibang tao. Ang mga eskalante ay naging mga pahina na lamang sa isang lumang aklat na hindi na niya kailangang muling buksan. Nabalitaan niyang si Paulo at Milagros ay nagsisilbi na ngayon ng kanilang parusa sa likod ng malalamig na rehas, habang si Bianca ay tuluyan ng binura sa listahan
ng mga kagalang-galang na abogado. Hindi siya naghihiganti ng may galit. Hinayaan lamang niya ang tadhana at ang batas na gumawa ng nararapat na balanse. Ang tunay na kapayapaan para sa kanya ay ang kawalan ng pakialam sa mga taong minsang sumira sa kanya. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Ang sagot ay nakikita sa bawat kislap ng kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ang mga pasyenteng lumalapit sa Alfonso Valderrama Heart Foundation. Ang bawat bata na nabibigyan ng bagong buhay ay tila isang munting himala na nagpapagaling din sa sarili niyang mga sugat. Ang mansyong dati ay bilangguan ay naging isang tahanan ng katarungan at pag-asa. Sa loob ng kanyang silid, wala nang takot na nagtatago sa bawat anino. Ang bawat gabi ay hindi na puno ng pangamba, kundi ng pasasalamat. Ang katahimikan sa paligid ay naging isang kaibigan, isang kumpas ng ganap na katiwasayan, na tanging ang isang babaeng malaya lamang ang makakaunawa. Sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, isa lamang ang nais iwan ni Marina bilang aral. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang lason na dahan-dahang uubos sa iyong dangal. Ang pamilya ay hindi dapat maging dahilan upang talikuran mo ang iyong sariling liwanag. Ang tunay na hiyas ay hindi ang diamanteng suot mo, kundi ang lakas ng iyong loob na tumayo sa sarili mong mga paa at patunayan na ang katotohanan ay laging mananaig. Huwag kang matakot na lumakad sa ulan dahil doon mo malalaman kung sino ang handang magpayong sa iyo at kung sino ang sadyang nais ka lamang malunod, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho at nagpipinta ng kulay ginto sa kalangitan. Naramdaman ni Marina ang marahang paghawak ni Leo sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na handa na ang lahat para sa hapunan. Walang mabilis na pangako, walang mabulaklak na salita, tanging ang tunay na paggalang. Ngumiti si Marina, isang ngiting totoo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang bango ng sampagita na mananatili sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. Si Marina Valderrama ay hindi na ang asawang itinapon. Siya na ang reyna ng sarili niyang mundo, malaya, matatag, at punong-puno ng pag-asa para sa bawat bukang liwayway.